Pinagkasya ko ang sarili ko sa kung ano lang ang kaya mong ibigay. Kahit ang liit-liitan ang tingin ko sa sarili ko. Pero hindi ko kayang ipilit ulit ang sarili ko sa isang taong hindi ako kayang piliin. Akala niya ay sasaya siya sa pagbabalik ng dating nobya. Pero ibang babae na pala ang nagmamay-ari ng puso niya. Dear Amihan Stories presents Billionaire Bachelor Series 2. My Boss is My Baby's Daddy. Written by Binibining Manunulat. Anong ginagawa mo dito, Nico? Tanong ni Alice sa kanyang kaibigan nang pagbuksan niya ito ng pinto. Nakasuot pa ng kulay navy blue na tuxedo ang lalaki at gwapong-gwapong itsura. Matalik niyang kaibigan si Nicolo. They grew up together and shared secrets with each other. Pero hindi lang isang matalik na kaibigan ang tingin ni Alessana dito. She wants to be with him, but he only sees her as his best friend and bed partner. Dito ko dumiretso matapos kong iwanan ng charity event. I got so bored, Alice. Bakit kasi hindi mo ko sinamahan? Tanong nito sa kanya. Malalim siyang bumuntong hininga. I told you, gusto ko muna mapag-isa ngayong gabi. Sagot niya. Hindi pa talaga ako pwedeng pumasok. I even bought your favorite strawberry-flavored ice cream. Sabi nito. Napairap si Alice. Sa kanilakihan ng bukas ng pinto. Hinayaan niyang pumasok ang lalaki at maupo sa sofa niya. Pumunta naman siya sa kitchen para kumuha ng lagayan ng ice cream. Pagbalik niya sa sala, ay nakahiga na si Nicolo at nakapikit na. Do you want some ice cream? Tanong niya sa lalaki. Why are you watching Barbie movies? Tanong nito. I love Barbie. Simpleng sagot niya. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ang dami kong mausap sa akin businessman kanina. Maya't maya silang lumalapit kaya hindi ko na naisipan pang kumain. Bigla naman siyang naawa dito. Gusto mo bang ipagluto kita? Pang isang tao lang kasi niluto kong dinner kanina eh. Anya, what did you eat? Steak. Hindi nagdalawang isip pa si Alice. Tumayo na siya at pumunta sa kitchen para magluto ng pagkain para kay Nicolo. May natira pa naman na steak na binili niya kanina, kaya iyon na lang din ang iniluto niya. Ititira niya pa sana yon para bukas at yun na lang din ang kakainin niya sa hapunan. Pagbalik niya sa sala, nailipat na agad ni Nicolo ang palabas sa Discovery Channel. Nang makita siya ng lalaki, ay agad itong napaupo at napangiti. Ang bango naman yan, sabi nito habang inaabot ang batok at iniunat ang lee. Parang gusto ko na magstay dito habang buhay ah. Ang drama mo naman, kung makapagsalita ka parang ngayong ka lang nakakain ng luto ko ah. Sagot niya habang inilalapag ang plato sa center table sa harap nito. Kain ka na. Tignan mo nga naman. Nakangiting sambit ni Nicolo habang tinititigan ng pagkain. Best friend talaga kita. Alam na alam mo kung anong gusto ko. Best friend lang ba talaga? Casual at pabirong sabi niya. Napatingin ito sa kanya. Ano pa ba dapat? Wala. Mabilis niyang sagot, sabay iwas ng tingin. Kumain ka na nga lang. Tahimik nagsimulang kumain ang lalaki. Ilang segundo rin na lumipas bago ito muling nagsalita. Masarap. Komento nito. Ikaw lang talaga marunong magluto ng steak na gusto ko. Talaga ba? Sagot niya. Sobrang baba naman pala ng standards mo. Hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Saglit siyang natigilan. Nico, bakit ka ba nandito? Tanong niya dito. Huminto sa pagkain ng lalaki at dahan-dahang ibinaba ang kubyertos. Palagi naman akong pumupunta rito Hindi na ba ako pwedeng bumisita sa'yo? Sagot nito. That's not what I meant, Nicolo. Namiss kasi kita. Diretsong sagot nito. Napakurap-kurap siya. Sinubukan niya huwag ipakita sa lalaki ang kakaibang dulot sa kanya ng sinabi nito. Kakakita lang natin kanina eh. Nagtatrabaho kasi si Alice bilang sekretarya ni Nicolo. Mayaman ang pamilya ng lalaki, samantalang matagal nang naninilbihan ng mga magulang niya para sa pamilya nito. Ang mga magulang pa nga ni Nicolo ang nagpaaral sa kanya noon. Tuwan-tuwa kasi ang mga ito sa kanya dahil bukod sa masipag at matalino siya sobrang close pa sila ng anak ng mga ito. Pagkatapos ay sa kanya lang din nakikinig ang lalaki. Hindi sapat yun. Ang clingy mo naman.
Sa'yo lang. Sagot nitong walang pag-alinlangan. Napakagat siya sa kanyang pang-ibabang labi. Hindi ka ba napapagod sa akin? Bakit naman ako mapapagod? Ewan ko, ako to eh. Mahina niyang sabi. Sobrang arte ko, ang demanding ko pa, malakas ang boses at nagger pa. Napangiti ito saka sumandal sa upuan. You're my best friend, Alisana Marie. Hindi ako mapapagod sa'yo. Siyempre, ako lang din naman na nag-iisa bukod sa pamilya mo na kayang-kayang pagtisan ng ugali mo. Bisit ka talaga. Okay na sana eh. Binibiro lang kita. Yumuko ito ng bahagya para magtama ang mga mata nila. Honestly, ikaw lang kasi yung pahinga ko. Hindi niya napigilan na mag-iwas ang tingin. Ang drama mo naman. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Tignan mo ko. Bakit ba? Alice. Mahina ngunit mariing tawag dito sa kanya. Dahan-dahan siya napatingin dito. Bakit mo ba gusto mapag-isa kanina? Tanong nito sa maseryosang tono. Sandali siya natahimik. Pagod lang ako at gusto ko sanang magpahinga. Hindi lang yun ang dahilan, tama? Nico, sabi mo sa akin. Napabuntong hininga siya. Ay, nakakapagod lang talaga na maging okay palagi sa harapan yung lahat eh. Gusto ko lang talagang huminga. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, muli itong naupo sa tabi niya. Hindi mo kailangang maging okay sa lahat ng oras kapag ako ang kasama mo. Mahina nitong sap. Ngumiti na lang siya at hindi na sumagot. Ipinagpatuloy niyang pagkain ng ice cream habang patuloy na nakikipagkwentuhan sa lalaki. She's back, sabi ni Nico. Natigilan siya. Yun lang ang sinabi nito ngunit alam na agad niya ang ibig sabihin nito. Gail, Nicholas' first love is back. Are you gonna pursue her again? Tanong niya. Tinitigan siya nito. Magkikita kami bukas. Dagdag pa nito. Tumango siya kahit nasasaktan. Dumating na ang totoong nagmamay-ari kay Nicolo, kaya etsapuera na naman siya. Kung sa bagay, hindi rin naman sa kanya lalaki sa simula pa lang. She was just there to satisfy him and warm his bed. Pero bakit ang sakit? Galingan mo na sa pagkakataong to ah. Huwag mo na siyang bigyan ng rason para iwan ka ulit. Sabi niya rito. Siguro dapat, itigil na rin natin yung ganito. Dagdag pa niya. What do you mean? Kunot noong tanong ni Nicolo. Itong pagpunta mo sa konto ko. Yung ginagawa natin na hindi naman dapat ginagawa ng magkaibigan lang. Ha? Alice? Ngumiti siya. Nandiyan na si Gail. Huwag mo siyang bigyan ng dahilan para pagdudahan ng feelings mo para sa kanya. Anyway, matutulog na ako. Pakilak na lang ng pinto kapag umalis ka na. Anya. Hindi na niya hinintay pang sumagot ang lalaki. Mabilis na siyang pumasok sa kwarto niya. Kailangan na niyang bumalik sa realidad na pilit niyang tinatakasan dahil sa nararamdaman niya para kay Nicolo. Ang realidad na hindi siya kailanman mamahalin ito. At kahit anong gawin niya, kahit anong ibigay niya, hindi pa rin siya si Gail. Hay, sa wakas, pumasok ka na rin. Alam mo bang halos araw-araw kaming tinatalakan ni boss dahil hindi namin magawang mag-function na maayos kapag wala ka? Sabi ni Heidi. 3 araw din siyang nagpaalam kay Nicolo na hindi muna siya makakapasok dahil sobrang sama ng pakiramdam niya. Hindi pa nga rin maayos ang pakiramdam niya ngayon pero pinilit na niyang sarili na pumasok dahil 3 araw na siyang wala. Bahagya siyang umiti. Binobola mo pa ako. Ito na nga, pumasok na ako. Sagot niya. Ano ba kasing nangyari sa'yo? 3 araw ka rin hindi pumasok. Never naman nangyari yan nun eh. Sobrang sama lang talaga ng pakiramdam ko. Kapag sinusubukan kong tumayo, nalulula ako. Tapos suka ko ng suka tuwing umaga. Sagot niya. Baka naman pinakain ka si Rana. Sinubukan mo na bang magpa-check up? Umiling siya. Hindi na kailangan nun. At saka okay na okay naman ako ngayon. Magsasalita pa sana ulit si Heidi nang marinig nila ang tinig ng kanilang boss sa likuran. Miss Pascual, to my office. Now. Anang barito ng boses ni Nicolo. Saka walang sabi-sabing naglakad papuntang opisina niya. Gumiwi si Heidi. Buti na lang talaga nandito ka na. Hindi na iinit ang ulo niya dahil nandiyan na yung nag-iisang tao na nagpapakalma sa kanya. Natawa siya. Sira ka talaga. Natatawan sagot niya. Sige na, pupunta na ako doon.
Tumango lang ang katrabaho niya. Siya na may naglakad na papunta sa opisina ni Nicolo. Pagpasok niya sa loob, agad siyang hinila ng lalaki. Mahigpit ang pagkakahawak ni Alice sa gilid ng mesa nang maramdaman ng mainit na hininga ng kaibigan malapit sa kanyang leeg. Nakasandal siya sa office desk nito habang nakapulupot naman ang braso nito sa kanyang baywang. Ikinukulong siya sa pagitan ng katawan nito at ng mesa. Nicolo, we shouldn't. Naputo lang iba pa niyang sasabihin nang bahagyang tumawa ang lalaki sa tabi niya. Shouldn't? Mariing ulit ito. Napapikit siya ng dahan-dahan at puno ng pangaakit na pinasok ni Nicolo ang isang kamay sa loob ng kanyang damit habang titig na titig ito sa kanya. Ang sabi mo, masamang pakiramdam mo kaya 3 araw kang liliban sa trabaho. I got so worried. Unang araw pa lang binisita na kita, pero hindi ako makapasok sa kondo mo. Did you change your doors lock? Paulit-ulit din ako nagdo-doorbell, tumatawag sa'yo. At sa cellphone mo pero hindi mo man lamang ako pinapansin. Napadunok siya. Inis na inis kasi siya dito at sa sinabi nito nung huling pag-uusap nila. Gusto ko lang talaga magpahinga. Ayokong tumanggap ng bisita sa mga araw na yon kaya mahinang sagot niya. Parang hindi ito kumbinsido sa naging sagot niya. Kahit na ako na kaibigan mo, ayaw mong makita, Alice. Sino nag-alaga sa'yo habang may sakit ka? Sobra-sobra ako nag-alala sa'yo, alam mo ba yun? I even called your parents to check up on you, pero maging sila hindi mo rin pinansin at sinabing ayos ka lang. Napapikit siya na mariin dahil ikaw ang dahilan. Gusto niyang isagot pero hindi man lang niya masabi. Open your eyes. Look at me, Alice. She opened her eyes. Una niya nakita ang madilim na mga mata ng binata. Galit ito. At iyon ang unang beses niyang nakita ang ganong emosyon mula rito. May nagawa ba akong mali? May nasabi ba ako hindi mo nagustuhan? Sabihin mo. Umiling siya. Wala nga, Mr. Galvez. I was just so tired and sick. Nararamdaman kong may problema. Ayaw mo lang talaga sabihin sa akin. Maayos ka pa naman nung huling punta ko sa kondo mo. Galit ka ba dahil sa sinabi ko tungkol kay Gail? And why are you calling me that? Kailan mo pa sinanay ang sarili mo tawagin akong ganyan? Anong mali sa pagtawag ko sa'yo ng Mr. Galvez? Hindi ba tama naman yon dahil ikaw yung amo ko at oras ang trabaho ngayon? At hindi ako galit dahil kay Gail. Bakit naman ako magagalit? She owned you, Nicolo. You're jealous of her. Mahinang sabi ni Nicolo na para bang siguradong-sigurado ito na yun talagang nararamdaman niya. I'm not Mr. Galvez. Alam ko lang talaga kung saan ako lulugar sa buhay mo. Baka sobrang lamig mo. Natawa siya. Ano bang pinagsasasabi mo? Nag-i-imagine ka lang, Nicolo. Sagot niya. Anyway, may kailangan ka pa ba? Kasi kung wala na, babalik na sana ako sa trabaho ko. Ilang araw din akong wala kaya alam kong tambak ng gawain ko. Natahimik silang dalawa. Masama pa bang pakiramdam mo? Uminom ka na ba ng gamot? Magkasunod na tanong nito. Ngumiti siya. Concerned ka ba sa akin? Ano sa tingin mo? Bata pa lang tayo, alam ko na kung gaano kakadaling madapuan ng sakit. Pinangako ko pa naman sa sarili ko na aalagaan kita sa tuwing magkakasakit ka. Tapos nung nagkasakit ka naman, hindi mo man lamang ako hiniyang alagaan ka. May trabaho ka pa kasi, Nicolo. Hassle na nga yung pag-absent ko ng 3 araw tapos maabala pa kita para lang alagaan ako. Masaya naman akong alagaan ka, Alisana. Sige. Sa susunod na magkasakit ako, ikaw yung kauna-unahan kong tatawagan para mag-alaga sa akin. Pero huwag na huwag ka magre-reklamo ha. Ngumiti rin sa wakas sa lalaki. I would never complain, Alice. Okay, sige. Sabi mo yan ha. Tumango ito. Of course. May iba ka pa bang kailangan? Pwede na ba akong umalis? Alright, ibili mo ako ng lunch mamaya. Sure. Sa sobrang dami ng naimbak na trabaho ni Alice, hindi na niya na malayang 30 minutes na palang lumipas matapos ang lunch break. Dali-dali siyang bumaba at bumili ng kakainin nila ni Nicolo sa isang eatery. Wala na kasi siyang oras para bumili sa isang mamahaling restaurant. Hindi naman pihikan sa pagkain si Nicolo kaya walang problema. Pagbalik niya sa kumpanya, kumuha lang siya ng plato, kubyertos at 2 bottled water sa pantry. Saka siya pumunta sa opisina. Plano mo ba akong gutumin? Tanong sa kanya ni Nicolo. Natawa siya. Gutumin agad? Hindi ba pwedeng nakalimutan ko lang ang oras?
Anyway, sa eatery sa labas lang ako bumili Sisig at bopis ang binili kong ulam. Anong gusto mo? Tanong niya dito. I will take the bopis. Sagot nito, saka mabilis na nilinis ang desk. Inayos naman niya agad ang pagkain nila. Pasubo pa lang si Alice nang maamoy niya ang pagkain. Parang bumaliktad ang sikmura niya at agad siyang tumakbo papuntang restroom ni Nicolo sa loob ng opisina. Duwal siya ng duwal pero wala naman lumalabas. Are you okay? Tanong ni Nicolo habang banayad na hinahaplos ang kanyang likod. Tumango siya. Okay lang, sagot niya. Maybe you should see a doctor para ma-check kung ayos ka lang ba talaga. Umiling siya. Hindi na, dagdag gastos lang yan At saka okay na naman yung pakiramdam ko. Sa totoo lang, may naiisip na siyang dahilan kung bakit nagkakaganoon siya. Ayaw lang talagang tanggapin ang isipan niya dahil alam niyang siyang kawawa kung totoo nga ang hinala niya. Nang bumuti-buti ng pakiramdam ni Alice, lumabas na sila ng restroom. Nagpatuloy sa pagkain niya si Nicolo, samantalang pinagpahinga naman siya dito sa sofa na naroon lang din sa opisina nito. Wala siyang ganang kumain kaya natulog na lang siya. Nagising lang si Alesana nang makarinig ng pagkatok sa pinto ng opisina ni Nicolo. Agad siyang tumayo. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya na makita si Gail. Gail, bulong niya sa pangalan nito. Hi Alesana, kumusta? Si Nicolo ba nandyan? Tanong nito sa kanya. Gulat pa rin siya nang tumabi siya para makapasok ang babae. What are you doing here, Gail? Tanong ni Nicolo. Kanina pa kasi ako nagme-message sa'yo pero hindi ka naman nagre-reply. Miss na miss na kita kaya pumunta na ako dito para makita ka. Tumango ang lalaki saka siya binalingan. Hindi na niya ito hinintay pang magsalita. Umalis na siya. Nang matapos niya ang trabaho, hindi na siya nagpaalam at umalis na lang. Napansin niya rin kasi na simula nang dumating si Gail, hindi na ito muling lumabas pa ng opisina ng lalaki kahit ilang oras na lumipas. Alesana was busy cooking when she heard the doorbell ring. Dali-dali niyang pinatay ang gas stove at saka patakbong pumunta sa pinto. Sumilip pa muna siya sa peephole at nang makitang si Nicolong naroon, ay agad niyang pinuksan ang pinto. You left early? Tanong nito sa kanya. Oo, natapos ko naman agad yung trabaho ko. Sorry, hindi na kita hinintay na makauwi Busy pa yata kay Miguel kanina Sana hinintay mo na ako. Masama pa naman ang pakiramdam mo. Sagot nito. Nakauwi naman ako na maayos. Sagot niya. Kumusta? Nakapag-usap na ba kay Miguel? Magkakabalikan na ba kayo? Tanong niya rito. We're getting married, Alisana. Ani Nicolo na dumurog sa kanyang puso. Ngumiti siya. Pilit na itinatago ang sakit na nadarama. Kaya ba matagal kayong nasa opisina mo kanina? Nag-propose ka na sa kanya? Tanong niya. Yes. Ayokong patagalin pa kaya inalok ko na siya agad ng kasal. Tumango siya. Mabuti naman kung ganon. Bakit parang hindi ka masaya? Paano ako, Nicolo? Hindi na niya napigilang itanong. I'm sorry, Alisana. Humalakhak siya. Joke lang. Kahit na sinabi ko kanina, alam ko kung saan ako lulugar sa buhay mo. Sagot niya. So tell me, pumunta ka ba rito para tapusin ang lahat ng namagitan sa ating dalawa? Tanong niya. Magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Tumango siya. Oo naman, Nicolo. Unless na lang kung ayaw mo na ako maging kaibigan. Ngumiti ito at mahigpit na yumakap sa kanya. Thank you, Alice. You're the best. Congratulations, Nicolo. Bati niya rito. Aten ka ba sa kasal namin? Tanong nito. Pagtatampo ako kung hindi. Of course, atin ako. Anyway, tama na nga yung drama. Nakapagluto na ako ng hapunan. Kain tayo. Anya. O magdi-dinner ba kay ni Gail? Hindi, okay lang. Umuwi na siya kanina pa. May asikasuhin daw. Ganun ba? Pilit nang ngumiti si Alice. Buti na lang at dinagdagan ko tong niluluto ko. Halika na, kumain tayo. Sigurado ka? Baka nakakabala ako. Ano ka ba? Putol niya. Ikaw pa ba? Halika na nga. Bumalik siya sa kusina at muling binuksan ang kalan. Tahimik niyang hinalo ang niluluto. Pilit na pinapakalman sarili kahit sobra-sobrang sakit ng nararamdaman. Kailangan na niyang kalimutan ang pagmamahal na nararamdaman para sa kaibigan.
dahil wala naman yung ibang patutunguhan. Anong niluluto mo? Tanong ni Nicolo. Sinigang na baboy. Paborito mo to, di ba? Saglit na natahimik ang lalaki. Naalala mo pa? Napahinto siya sa paghahalo. Siyempre naman, hindi naman ganun kadaling kalimutan ng mga bagay na nakasanayan ko na. Lumapit si Nicolo. Alice. O, tikman mo nga yan kung okay na. Sagot niyang umiiwas. Sumunod naman ito. Masarap pa rin. Ani Nicolo matapos yung tikman. The best sinigang na natikman ko. Talaga? Bola ka na naman no? Ngumiti siya pero hindi yun umabot sa mga mata niya. Makalipas ang ilang araw, humahagulgol si Alisana habang tinitignan ng PT sa kanyang kamay. May 2 linya siyang nakita roon. Positive. She's pregnant. Hindi niya alam kung paano nangyari yun dahil maingat naman siya at palaging umiinom ng birth control pills. Nicolo is getting married to his first love. Hindi niya pwedeng sabihin dito ang totoo, lalong ayaw niyang masira ang relasyon nito. Pero paano sila ng anak niya? Hindi niya kaya magpalaki ng bata na mag-isa. Lumabas ng cubicle si Alice. Ang nag-aalalang mukha ni Heidi ang sumalubong sa kanya. Anong balita? Tanong nito. Ipinakita niya rito ang resulta ng PT. Positive? Tumango siya. Hindi pa ako pwedeng mabuntis sa Heidi. Sagot niya. Alam na ba yan ng tatay ng bata? Tanong nito. Hindi pa. At hindi niya rin pwedeng malaman. Bakit naman? It's complicated, Heidi. Nangunot ang noon nito. Si Sir Nicolo bang tatay niyang dinadala mo? Tanong nito. Umawang ang labi niya. Agad siyang napatingin sa paligid. Buti na lang at silang 2 lang ang naroon. Paano mo nalaman? Wala naman kasi akong iba lalaki na nakikitang malapit sa'yo bukod sa kanya. Sagot nito. Mahal mo ba siya? Tumango siya. Pero sinusubukan ko ng kalimutan. Hindi ko na siya pwedeng mahalin. Dahil kakasal na siya. Paano ko sabihin mo sa kanya na buntis ka? Mukhang responsableng lalaki naman ang boss natin na tiyak kung pananagutan ka niya. Umiling siya. Hindi na. Hindi na kailangan. Bakit? Gusto mo bang ipalaglag ang bata? May kakilalang tiyahin ko sa probinsya namin na marunong sa ganyan. Pwede kitang tulungan. Ani Heidi. Umiling siya. Hindi. Ayoko ng ganyan. Kahit naman hindi pa ako handang magkaanak, hindi ko gustuhin na mawala siya sa akin. Napailing si Heidi. Ay, naku, ang swerte na sana sa ni Sir Nicolo pero mas pinili niya pang babaeng yun. Maswerte sila sa isa't isa, Heidi. Matapos sila mag-usap, lumabas na rin sila ng washroom. Paupo na sana siya ng swivel chair niya nang lapitan siya ni Dante Serrano, ang artistang kaibigan ni Nicolo. Hi, best friend! Bati nito sa kanya. Napangiti siya. Hi, kumusta? Okay naman. Pero ikaw, alam kong hindi. Magpapakasal na si Nicolo sa iba. Sagot nito. Sinamaan niya ng tingin si Dante, saka tumingin sa paligid. Abala ang lahat sa kani-kanyang trabaho. Mukhang wala namang nakarinig sa sinabi ng lalaki. Ang bunganga mo. Sita niya rito. May problema ba? Nagsasabi lang naman ako ng totoo Ang ingay mo. Ano ba kasing kailangan mo? Inis niyang sagot. Nicholas getting married. Kailangan ko ng katulong sa pag-organize ng bachelor's party niya. Anito. Diyos ko naman. Yan lang palang kailangan mo, dami mo pa sinabi. Ka mag-alala, ako nang bahala sa lahat. Sagot niya. Really? The best ka talaga. Thank you, Alice. Ngumiti siya. Tutulong na nga ako, di mo na ako kailang bulahin pa. Sagot niya. Dante? Alice? Tawag sa kanila ni Gail. Napatingin siya dito na sana'y hindi na lang pala niya ginawa. Nakaangkla kasi ang kamay na babae sa braso ni Nicolo. Hindi niya maiwasang magselos. Si Nicolo na may nakakunot lang ang noo habang nakatingin sa kanila ni Dante. Gail, ani Dante, nandito ka pala, may lakad kayo? Balak sana namin kumain ni Nicholas sa labas. Gusto ba sumama? Anyaya nito. May gagawin pa kasi akong mga trabaho. Pwede naman kayong 3 na lang. Sabi niya. Ginawa mo naman akong third wheel sa kanilang 2. Ani Dante. Come on, Alice. Minsan na nga lang ako mag-iya. Ide-decline mo pa ba? At saka gusto rin kita makausap tungkol sa mga nagbago kay Nicolo simula nang umalis ako.
Wala nang nagawa si Alice kundi ang pumayag. Parang wala ibang makakita kay Dante. Ibinok nilang VIP room ng restaurant na pinuntahan. Pagpasok pa lang nila sa loob ng VIP room, agad na naramdaman ni Alice ang bigat sa dibdib niya. Tahimik ang lugar. Masyadong tahimik para sa kanilang apat. Paano? Kanina pa rin kasi tahimik si Nicolo at seryoso lamang na nakatingin sa kanila. Dito tayo. Ani Gail saka naunang umupo. Hinatak pa nito si Nicolo patabi dito. Napatingin siya sa dalawa bago mabilis na nag-iwas ng tingin at umupo sa tapat ng mga ito kasama si Dante. Ang awkward naman. Bulong ni Dante sa kanya. Tumahimik ka na nga. Pabulong din yan sagot. Lumapit ang waiter at inabot ang menu. Ano gusto niyo? Tanong ni Gail, tila walang pakialam sa tensyong kanina pa niyang nararamdaman. Kahit ano. Sagot niya na hindi man lamang tumitingin sa menu. Ganon? Singit ni Nicolo na bahagyang nakataas ang kilay. Okay lang sa iyong kainin na, kahit na ano? Napatingin siya sa lalaki. Hindi naman ako mapili sa pagkain, Nicolo. Saglit na natahimik ang mesa. Uy, kalma lang. Singit ni Dante. Kakaupo pa lang natin, nag-aaway na naman agad kayo. Parang hindi mag-best friend ah. Hindi kami nag-aaway. Sabay nilang sagot ni Nicolo. Napangiwi si Dante. Ay wow, sabay pa talaga kayong dalawa ah. Ganyan ba talaga kapag sabay lumaki? Halos isa lang din ang iniisip. Umirap si Alice at muling nag-iwas ng tingin. Ramdam niyan titig ni Nicolo sa kanya, pero pinili niyang huwag yung pansinin. Anyway, putol ni Gail. Alice, may tatanong sana ako sa'yo. Ano yun? Tungkol kay Nicolo. Hindi na kasi siya masyadong nagsasalita tungkol sa nakaraan niya eh. Sa nangyari sa kanya simula nang umalis ako. Gusto ko lang sana siyang mas maintindihan. Gail. Babala ni Nicolo sa malamig na boses. What? I'm just asking, hon. Depensa nito. Kung may gusto ka malaman tungkol sa akin ka nalang magtanong. Mariing sagot ni Nicolo. Ayaw mo ang sumagot eh. Balik ni Gail. Isa pa kung may mas nakakakilala sa'yo ng lubos, si Alessana yon. She's your best friend. Napabuntong hininga si Alice. Ay, ano bang gusto mong malaman? Napatingin sa kanya si Nicolo. Alice, ayos lang. Putol niya rito. Kung makakatulong naman eh. Sandaling nag-isip si Gail. Ganito na ba talaga siya? Tahimik, mailap? Bahagya siyang natawa pero walang saya doon. Hindi. Kita niyang pagkunot ang noo ni Nicolo. Mas maingay pa nga yan kaysa kay Dante. Hoy! Reklamo ni Dante. Palatawa, makulit, at hindi marunong magtago ng nararamdaman. Natahimik ang lahat. Ano nangyari? Bakit ibang-iba na siya ngayon? Tanong ni Gail. He left him, remember? Pakiramdam ko nga, noong mga panahon na yun eh. Hindi lang ikaw yung umalis, kundi maging si Nicolo. Naroon ako ng mga panahong lugmok na lugmok siya sa biglaan mong pag-alis. Hindi ko makausap na maayos si Nicolo. Kahit ang mga magulang niya, wala ring magawa. I didn't know you went through all of that. Ani Gail, sabay tingin sa lalaking katabi. Hindi sumasagot si Nicolo. Sigurado akong masaya-masaya siya ngayon dahil nandito ka na at magpapakasal na kayo. Kaya please lang, Gail. Wag na wag mo na ulit iiwan ang kaibigan ko dahil paniguradong sa mental facility ng bagsak niya. Ngumiti si Gail. Makakaasa ka. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na ibinigay niya sa akin ngayon. Hindi ko na siya iiwan pang ulit. Mabuti naman kung gano'n. Anyway, may isa pa akong gustong itanong sa'yo. Ano yon? May ibang babae ba na minahal si Nicolo pagkatapos ko? Kuryosong tanong nito. Natigilan siya. Hindi niya alam kung paano yun sasagutin. Matagal bago siya nakasagot. Wala, Gail. Ikaw lang talaga minahal niya. At saka sobrang workaholic din talaga ni Nicolo. Palaging nasa trabaho lang ang atensyon niya. Tumango-tango lang ang babae. Pagkatapos silang kumain ng lunch, nagpaalam na si Alice sa babalik na sa kumpanya. Nag-volunteer si Dante na ihatid siya pabalik sa trabaho na hindi naman niya tinanggihan. May pupuntahan pa kasi sila Gail at Nicolo. Ang lakas mo no? Di ko alam kung tanga ka o sadyang martir ka lang talaga. Mahal mo si Nicolo pero hindi mo naman inaamin sa kanya. Tapos ngayon nagpapanggap ka na masaya para sa kanilang dalawa. Kahit kitang-kita naman sa mga mata mo na hindi. Sabi ni Dante.
I'm pregnant, Dante. Sabi niya rito. Ha? Sinong tatay? Sigurado ako na hindi akong tatay niyan. Sagot nito. Napairap siya. Busy talaga lalaking to. Wala naman akong sinabi na ikaw. Napapailing na sagot niya. Nagbibiro lang ako. Seryoso ng sagot nito. Alam ba ni Nicolo yan? Nangunot ang noon niya. Paano mo nalaman? Gusto mo talaga sagutin ko yan. Obvious na obvious naman, Ales. Isa pa, wala rin namang ibang malapit na lalaki sa'yo kundi si Nicolo lang. Tumango siya. Huwag mo na sanang sabihin sa kanya. Alam ko magkaibigan kayong dalawa. Sinabi ko lang sa'yo dahil gusto kong may mapagsabihan. Bakit ayaw mong ipaalam sa kanya? Nicolo is still the father of your child. May karapatan siya malaman na magkakaanak na kayo. Have you seen his face earlier nang pinag-uusapan natin ang kasal nila ni Gail? Kitang-kita ako kung gaano siya kasaya at ayokong masira yun. Ha? Anong masaya doon? Kailangan mo na yata magpasalamin. Malabo na yata mga mata mo. Nicolo's making the wrong decision. Napahigpit ang hawak ni Alice sa bag niya. Ramdam niyang bigat ang sinabi ni Dante. Pero mas mabigat ang tumitimo sa dibdib niya. Ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Hindi mo naiintindihan. Mahina niyang sagot. Hindi ganun kasimple para sa akin ang lahat. Umiling ito habang nakatingin sa daan. Hawak ang manibela ng mas mahigpit kaysa kanina. Kita niya ang mayat-mayang pagtingin nito sa kanya. Hindi ko maintindihan. Alice, ikaw ang nagpapakomplikado dito. Ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo. Natahimik siya ng ilang segundo. Sa isip niya, bumalik na naman ang imahe ni Nicolo kanina. Ang ngiti nito habang kausap si Gail. Parang walang bakas ng pag-alinlangan. Parang wala itong iniwang sugat sa puso niya. Masaya na siya, Dante. Mahinang sabi niya. At ayoko maging dahilan kung bakit mawawalahin sa kanya. Masaya. Alice, gising. Alam niya sa sarili niyang mali ang desisyon niya, pero nagtanga-tangahan siya. Hindi mo alam ang lahat. Bigla niyang sagot. Mas matalim na ngayon ang boses niya. At wala kang karapatang husgahan siya. Saglit na natahimik si Dante. Pagkatapos ay malalim na bumuntong hininga. Ay, fine. Sabihin nating mali ako. Pero kahit na ganun, hindi mo pa rin pwedeng itago yan. Lalo na kung anak niya yan. Napayuko si Alice at marahil naplos ang tiyan niya. Parang doon niya kinukuha ang lakas na nawawala sa kanya. Hindi ko pa kaya. Pag-amin niyang halos pabulong. Hindi pa ngayon. Kailan pa? Kapag kasala sila, paghuli na lahat. Mariin na tanong nito. Napakagatlabi siya. Nasasaktan siya, hindi dahil sa tono nito, kundi dahil alam niyang may punto ito. Dante, please. Halos pakiusap na niya. Huwag mo muna siyang sasabihan. Sandali itong tumitig sa kanya bago muling ibinalik ang atensyon sa daan. Bibigyan kita ng oras. Malamig pero mas mahinahon ang boses ito. Pero hindi ko ipapangako na mananatili akong tahimik kung nakikita kong sinisira mo rin ang sarili mo. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin na lang siya sa labas ng bintana, pinipigilan ng mga luhang, gustong kumawala. Habang papalapit sila sa kumpanya, mas lalong bumigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Parang bawat segundong lumilipas, mas lalo siyang nalulunod sa desisyong hindi niya pa kayang harapin. Pinapasabi ni Mr. Galvez na dumiretso ka raw sa opisina niya pagdating mo. Sabi ni Heidi. Pagpasok niya sa opisina ni Nicolo, abalang-abala ito sa computer nito. May kailangan ka? Tanong niya rito. Bakit magkausap kayo ni Dante kanina? At bakit ngayon ka lang bumalik? 30 minuto nang lumipas simula nung nag-iwahiwalay tayo sa restaurant kanina. At 10 minuto lang naman ang tinagal sa pagdadrive pabalik dito. Anito, nangunot ang noon niya. Ha? Answer me properly, Alice. Si Dante na bang pinalit mo sa akin? Nakangising tanong nito sa kanya. Hindi makapaniwala si Alice sa kanyang narinig. Isang malutong at malakas sa sampal ang ibinigay niya kay Nicolo. Ganyan ba kababantingin mo sa akin? At bakit ko naman siya ipapalit sa'yo? Sino ka ba? Galit niyang tanong dito. I'm sorry, Alice. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Galit na galit siya rito at sa sinabi nito. Ikaw lang ang nag-iisang lalaki na hinayaan kong makalapit sa akin, Nicolo. Tapos pag-iisipan mo ako ng ganyan? Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin ito nangyari sa atin? Nakilala mo lang ako at pinili nung panahon na iniwan ka ni Gail.
Pero ngayon na nandiyan na siya, agad mo akong iniwan na para bang wala lang sa'yo ang... Sa bagay, bakit pa ba ako nagrereklamo ngayon? Sino ba ako para sa'yo? Alesana, bulong nito sa kanyang pangalan. Hindi ako nagsalita nung harap-harapan mo sinabi sa akin na magpapakasal ka na. Kasi alam ko naman na si Gil talagang mahal mo. At bago pa man magsimula ang setup natin, kinalaro mo na sa akin ang totoong nararamdaman mo. Ginalang ko yun kahit na masakit para sa akin bilang babae. Tanga ko eh. Tanggap lang ako ng tanggap sa kung ano yung kaya mong ibigay sa akin. Kaya anong karapatan ko ngayon para tanungin ako ng ganyan? I'm sorry. Nadala lang ako ng galit ko. Tumango siya. Naiintindihan ko. Pero Nicolo, hindi mo na ako dapat tinatanong tungkol sa mga ganyang bagay. Dahil may fiancé ka na. You should respect your relationship with her. Iintindihin pa rin niya kahit hirap na rin siyang intindihin ito. Hindi ko alam kung tama pa bang desisyong ginagawa ko, Alice. Naguguluhan ako. Sabi nito. Kinakabahan ka lang, Nico. I don't know. Pakiramdam ko kasi parang may mali. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ba dapat ay maging masaya ka na lang kasi? Finally, ikakasal na kayo ni Gil. Yun na lang ang isipin mo, okay? Tumango si Nico. Gil wants you to be part of our entourage. Sabi ni Nico pagkalipas ng ilang segundong katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Grabing torture naman yon. Kailangan pa ba niyang panuorin ng pinakamamahal niya habang kinakasalita sa iba? I would love to, Nicolo. Nakangiting sagot niya. Thank you sa pagpayag, Dante ha. Pasensya na rin kung ikaw yung naabala ko. Ayoko talagang pumunta rito na mag-isa eh. Ani Alice sa lalaki isang araw. Walang problema. Kaibigan na rin ang turing ko sa'yo. Sagot nito, ngumiti siya. Paano kung makita ka ng mga fans mo? Private naman yung ospital na pupuntahan natin. Pagmamayari yun ng pamilya ko. At sasabihan ko na rin yung management na maging discreet lang. Sagot nito. Salamat talaga ha. Wala nga yun, Alice. Nito. Teka. Nakapag-usap na ba kayo ni Nicolo? Sabi mo na sa kanya tungkol sa pagbubuntis mo. Umiling siya. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanya eh. Tumango ang lalaki. Take your time, Alice. Kapag nag-crave ka na sa kahit anong pagkain, ako na muna maghahanap para sa'yo habang clueless pang kaibigan ko. Natatawan sabi ni Dante. Natawa siya. Salamat. Maya-maya lang, nakarating na rin sila sa ospital. Sobrang bilis ang proseso sa pag-check up sa kanya at intinding-intindi talaga siya ng doktor at mga nurse habang ine-examine. Healthy naman daw ang baby niya at malakas ang kapit. Binigyan na rin siya ng vitamins na kailangan niyang i-take at gatas na rin na maganda para sa mga nagbubuntis sa katulad niya. 4 na linggo na rin pala siyang buntis. Natanong na rin niya sa doktor kung paano siyang nabuntis gayong araw-araw naman siyang nagtitake ng birth control pills at maingat naman sila ni Nicolo. Ang sabi ng doktor, maaari daw na meron siyang palya sa pag-inom ng gamot at doon niya lang naaalala na may pagkakataon nga na nakakalimutan niyang uminom ng pills. Hindi rin nagtagal, natapos na rin ang check-up. Nagbayad lang sila sa billing, pagkatapos ay naglakad na rin sila ni Dante palabas ng ospital. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, nakasalubong nila sila Nicolo at Gil na papasok sa loob. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Nicolo. Masama agad ang tingin ng lalaki sa kanilang dalawa ni Dante. Nagpatingin lang. Sumama na naman kasi yung pakiramdam ko. Sinamahan lang ako ni Dante. Agaran sagot ni Alice. Kayo, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Dante. I accidentally poured hot water on Nicola's hand. Magkakape sana kami kanina. Ayaw niya pa nga magpadala dito kung hindi ko lang siya pinilit na magpatingin eh. I'm worried. Sagot ni Gil. Nag-aalalang tinignan ni Alice ang kanyang kaibigan. Okay ka lang ba? Tanong niya rito, sabay lapit sa lalaki at suri sa kamay nitong namumula. Bakit pa kasi hindi nag-iingat? Paggalit niya pang asik dito. Ay, kasalanan ko, Alice. Huwag mo na sana siyang pagalitan. Anyway, mauna na kami sa inyo ah. Paalam ni Gil sa kanila. Tumango siya at hinayaan na lang ang dalawa. Wala ka bang cravings ngayon? Tanong ni Dante dahilan para mapunta naman sa lalaki ang kanyang atensyon. Napangiti siya. Buti na lang talaga meron siyang kaibigan na gaya ng lalaking ito.
Gusto ko ng watermelon at peanut butter. Sagot niya. Peanut butter? Anong gagawin mo sa peanut butter? Tanong nito. Mukha kasing masarap idip yung watermelon sa peanut butter eh. Sobrang natatakam ako. Sagot niya. Napangiwi si Dante. Ano? Ang weird naman ng cravings mo. Pero sige, baka masakal ako ni Nicolo kapag hindi ko pinagbigyan ng gusto mo. Natatawan sagot nito. Thank you, Dante. Isipin mo na lang na paghahanda mo na ito para kapag nag-asawa ka na at mabuntis mo siya, alam mo na kung anong gagawin. Natatawang sabi niya. Lalong napangiwi si Dante sa sinabi niya. Hindi ako mag-aasawa. Sagot nito. Siya naman ang umiwi ngayon. Sa una lang yan, kapag nakita mo na yung babaeng magmamahal at mamahalin mo, babawiin mo rin ang sinasabi mo. I doubt it. Mas masaya kayang maging single. Lalo na kung magiging kasing complicated ang love life mo ang mararanasan ko. Salamat na lang talaga. Natatawang napailing na lang siya. A few days later, watching Alessandra burst into laughter because of Dante is one thing, but watching him take her home is another. At inis na si Nicolo sa nakikita niyang closeness ng dalawa. Hindi niya alam kung saan nagagaling ang inis niya para kay Dante, pero yun talagang nararamdaman niya. Dapat mas iniintindi niya ang nalalapit nilang kasaligin, pero mas sa pagtutuunan niya pa talaga ng pansin ang dalawa. Hindi niya alam kung selos bang matatawag ang nararamdaman niya. Mahigpit niyang hawak ang manibela habang sinusundan ng tingin ng sasakyan ni Dante na papalayo. Hindi niya napigilang mapamura sa ilalim ng hininga. Buisit. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang reaksyon niya. Hindi naman niya pag-aari sa Alessandra. Wala rin naman siyang karapatan. Pero bakit parang may kumukurot sa dibdib niya sa tuwing nakikita niyang masaya ito sa ibang lalaki? Bigla niyang pinukpok ang manibela. Ano ba to, Nicolo? Ano ba problema mo? Galit niyang usal sa sarili. Napailing siya at saka maring pumikit sandali bago muling idinilat ang mga mata. May fiancé ka na. Paalala niya sa sarili. Sige lang pakakasalan mo. Pero imbes na gumana ang pakiramdam niya, lalo lang siyang nainis. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Gail. Hello, Nicolo? Mahinang boses ng babae mula sa kabilang linya ang sumalubong sa kanya. Nasaan ka? Diretso niyang tanong. Ha? Nasa bahay? Bakit? Nagtatakang sagot ni Gail. Saglit siyang natahimik. Hindi niya rin alam kung bakit niya ito tinawagan. Wala. Gusto lang kitang marinig. Malumanay niyang sabi. Sigurado ka ba? Parang may problema ka. Ani Gail na halatang nag-aalala. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Wala nga. Malamig niyang sagot. Magpahinga ka na. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at agad niyang pinatay ang tawad. Hindi ikaw yun. Pulong niya. Sumandali siya sa upuan at tumitig sa kawalan. Si Alessandra. Si Alessandra ang mahal ko. Sigurado na ako. Parang may biglang bumigat sa dibdib niya nang tanggapin ang katotohanang pilit niyang iniiwasan. Selos. Nagsiselos nga siya. At lalong nakakainis dahil wala siyang karapatang maramdaman yon. Muli niyang pinandara sa sasakyan, pero hindi niya sinundan ang direksyon na tinahak ni Dante at Alessandra. Sa halip, nagmaneho siya ng walang tiyak na pupuntahan. Pero kahit saan siya magpunta, iisa lang ang bumabalik sa isip niya. Ang tawa ni Alessandra at ang lalaking dahilan noon. Sigurado ka bang okay ka lang? Hindi ako mapakali simula nang tumawag ka kahapon eh. Sabi ni Gail nang magkita sila sa isang restaurant. Niyaya niyang mag-dinner ang babae. Plano na sana niyang tapusin ang kung anumang namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi na niya kayang lokohin pa si Gail at hindi na rin niya kayang lokohin pa ang sarili. Matapos ang pag-iisip niya, sa wakas, napagtanto niyang sa Alessandra na nga ang mahal niya. Let's call off the wedding, Gail. I'm sorry. Malamig niyang sabi. Kita niyang sakit na bumalatay sa mukha nito. Bakit? Anong problema? Anong nagawa ko? Bakit basta mo na lang ititigil ang kasal? Sabi mo mahal mo pa ako. Bakit ginagawa mo sa akin to ngayon? Walang problema sa'yo, Gail. Maswerte ang kahit na sinong lalaki mamahalin mo. Yun nga lang, hindi ako yun. Why are you doing this? Gumaganti ka ba sa pag-iwan ko sa'yo noon?
Please, malapit na tayong ikasal, Nicolo. Huwag naman ganito. Kung itutuloy pa rin natin ang kasal, pareho lang tayong magsasuffer, Gail. I'm sorry. Kasalanan ko to. Dapat hindi ako basta-basta nagdesisyon. Pinag-isipan ko muna dapat ang pagpapakasal. You're hurting me. Sagot nito. Wala siyang ibang dapat asisihin sa nangyaring yon, kundi ang sarili niya. I'm sorry, Gail. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Sagot niya. Natahimik silang pareho pagkatapos noon. Si Alessandra ba dahilan? Tanong nito. Tumango siya. Hindi ko agad yun na-realize. Kung hindi ko pa siya nakitang masaya kasama si Dante, ayoko na magsimula sa sarili ko kaya ginagawa ko ito. Tumango-tango si Gail. Actually, napansin ko na rin yan nung unang balik ko pa lang. Hindi ko lang talaga magawang tanggapin eh. Nakita ko kung paano mo siya titigan. Yun yung ginagawa mo sa akin na hindi mo na magawa ngayon. You always looked at her like she's the center of your world. Ipokrita lang talaga ako at pakiramdam ko. Sa akin pa rin umiikot ang mundo mo. Kaya ginawa ko lahat para bumalik ka sa akin. Buong akala ko, sapat na yung pagmamahal na meron ako para sa'yo. Pero hindi pala. Huli na ako. Huli na lahat para sa ating dalawa. Natahimik si Nicolo habang nakatingin kay Gail. Para bang bawat salitang binitiwan nito ay unti-unting pumipila sa konsensya niya. Hindi pa huli ang lahat, Gail. Mahina niyang sabi. May makikilala ka pang mas kaya kang mahalin kaysa sa akin. Napailing ito, nanginginig ng luha. Ayoko sa iba, Nicolo. Ikaw lang naman ang gusto ko eh. Napabuntong hininga siya at nag-iwas ang tingin. Mas lalong bumigat ang pakiramdam niya ngayon. Pero hindi na kita kayang mahalin gaya ng dati, Gail. Diretso niyang sagot. At ayokong lukuhin ka sa pamamagitan ng kasal na hindi ko naman kayang panindigan. Hindi ba pwedeng subukan natin ulit? Pakiusap nito. Kaya ko namang maghintay. Kaya kong ayusin kung ano man ang Hindi na ito tungkol sa kung anong kulang, Gail. Putol niya sa mas mariin na boses. Kahit anong gawin mo, hindi na mababago nararamdaman ko. Natahimik ito. Kita niya kung paano ito napapikit. Tila pinipigilan ng sarili na tuluyang manghina sa harapan niya. Ganun pa talaga siya kaimportante sa'yo? Mahinang tanong nito. Oo. Pag-amin niya. Hindi ko man ginusto pero siyang pinili ng puso ko. Natawa si Gail pero walang saya siyang makita doon. Ang daya mo, Nicolo. Nung ako yung umalis, ikaw nasaktan. Ngayon, ako naman. Hindi ko ginusto na mangyari to. Sagot niya, bahagyang paus ng tinig. Pero nangyari pa rin. Balik nito. I really thought that I'm still in love with you. Nasanay akong mahal kita. Maasa akong babalik ka. Nababalik tayo sa dati. Na pagbalik mo, naisip ko agad ay yayayain ka na agad ng kasal kasi akala ko mahal pa kita at ayaw na kita mawala ulit. Pero mali pala ako. Nakasanayan ko na lang pala na mahal kita, na hinihintay kita. Pero nagbago na talaga ang puso ko. I'm really sorry, Gail. Hindi ako naghihiganti sa'yo. Hindi ko rin to ginusto. Ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Gail matapos ang ilang segundo. Pupuntahan mo siya? Napakuyom ang kamao niya. Oo. Napailing ito. Ang bilis mo namang magdesisyon. Matagal ko na itong napag-isipan. Pag-amin niya. Hindi ko lang talaga matanggap. Siya, mahal ka ba niya? Napahinto siya. Doon lang siya parang natauhan. Hindi niya alam. Hindi ako sigurado. Sagot niya ng tapat. Napangiti ito, pero bakas pa rin ang sakit sa mga mata. Ang tapang mo naman. Iniwan mo ko para sa isang taong hindi mo pa sigurado kung pipiliin ka rin. Mas pipiliin ko sumugala kaysa manatili sa isang kasinungalingan. Sagot niya. Tumayo si Gail, saka pinahira ng luha sa pisngin nito. Sana, huwag mo sayangan niya, Nicolo. Dahil kung masasaktan mo rin siya, wala ka nang babalikan. Tumayo rin siya. I'm really sorry, Gail. Ngumiti ito ng pilit. Goodbye, Nicolo.
Patagong pinanonood ni Nicolo sina Alice at Dante na nagkukwentuhan at nagtatawanan sa working table ng babae. Iiling-iling na bumalik siya sa kanyang opisina at nagsimula na sa pagtatrabaho. Alessana looked genuinely happy with his friend. Yun naman ang kailangan niyang tanggapin ngayon. Ilang sandali siyang tahimik na nagtatrabaho nang biglang pumasok sa loob ng opisina ang kaibigan. Naupo ito sa visitor's chair na nasa harap lang ng kanyang working table. Nasabi na sa akin ni Gail ang pagbabackout mo sa kasal niyo. Anito. Ano ng plano mo ngayon? Di ko alam. Malamig niyang sagot. Hindi niya alam dahil mukhang huli ng lahat para sa kanila ni Alice. Anong hindi mo alam? You should start pursuing the woman you truly love, Nicolo. Sagot nito. Nangunutan noon niya. Bakit ko pa gagawin yun? She's happy with you now, Dante. Kita niya ang gulat sa mga mata ng kaibigan at ang bahagyang pagkunutan noon nito. Ngunit unti-unti yung napalitan ng tawa. Akala mo ba may something sa amin ni Alice? Natatawang sabi nito. Kaya pala hindi ka lumalapit sa amin kanina at pinapanood mo lang kami sa malayo. Selos ka na pala. Di mo pa sinasabi sa akin. Dagdag pa nito. What do you mean? Umiling ito. Ngayon, naiintindihan ko na si Alice kung bakit hindi siya umaasa sa'yo. Ang manhid-manhid mo kasi. Alice is in love with you, bro. Noong mga nakarang araw na magkasama kami, dinadamayan ko lang talaga siya, pero hindi kami. She's a good woman, but she's not my type. Napatitig si Nicolo sa kaibigan. Tila hindi agad pumasok sa isip niya ang mga sinabi nito. Ano sinasabi mo? Mariin niyang tanong. Sumandal si Dante sa upuan. Hindi mo ba talaga napapansin? Lahat ng ginagawa niya para sa iyo, Nicolo. Lahat ng pag-intindi, lahat ng paghihintay. Tumigil ka nga. Malamig niyang putol sa sasabihin pa nito, ngunit bahagyaring pumiyok ang boses niya. Huwag mo akong pinaglololoko. Hindi kita niloloko. Tumigil ito sa pagtawa. Seryoso na ngayon ang mukha nito. Kung tutusin, sarili mo lang naman ang niloloko mo. Hindi siya masaya. Walang. Pero kilala ko mga mata ng taong nagmamahal. At pareho kayo. Pareho? Mahinang ulit niya. Oo, siya latang mahal na mahal ka. Ikaw tinatago mo lang. Pero kitang-kita ko naman ang totoo. Napailing si Nicolo. Saka napako yung mga kamao. Di mo alam ang sinasabi mo. Talaga ba? Tumayo si Dante at bahagyang yumuko para masalubong ang tingin niya. Kung wala kang nararamdaman, bakit ka nagsiselos? Bakit hindi ka mapakali kanina habang pinapanood mo kami? Hindi siya nakasagot dahil alam niyang tama ito. Bro, hindi pa uli ang lahat. Nasa labas lang siya. Kausapin mo siya. Mag-usap kayo at ayusin niyo yan. Pero kung patuloy lang magiging duwag, baka sa susunod na makita mo siya. Hindi na ikaw ang dahilan ng pagngiti niya. Alam ko. Maikling sagot niya. Pero paano kung mali ka lang pala nakakala? Paano kung hindi naman niya ako mahal? Hindi ba chance mo na yun para paibigin siya? Tama ito. Ngayon pa ba siya susuko? Ipapakita na lang niya kay Alice kung gaano niya ito kamahalan kapag nagduda ito sa nararamdaman niya. Pero dapat lang naman talaga itong magduda dahil kahit siya, hindi niya rin maintindihan ang sarili. May kailangan ka pang malaman, Nicolo. Seryosong ani Dante. Nangako ako kay Alice na hihintayin ko muna maging handa siya pero sa tingin ko, kailangan mo na malaman para mas lalo kang magkaroon ng lakas na umamin sa kanya. Nangunot noon niya. What do you mean? Nung nakita niyo kami ni Gail sa ospital, hindi kami nagpunta doon para magpa-check up dahil masama ang pakiramdam niya. Pumunta kami sa OB-GYN para matignan ang baby niya. At baby niyong dalawa. She's pregnant with your child, Nicolo. Tila bombang sumabog yan sa mukha niya. Ramdam niyang paglambot ng mga binti niya sa sobrang gulat. Samot-saring emosyon ang nararamdaman niya sa mga sandaling yun. Buntis si Alice. Bakit hindi niya sinasabi sa akin? Mais lang ba lagay niya? Sunod-sunod niyang tanong. Kung buntis siya, hindi na dapat siya nagtatrabaho. Baka mapagod lang siya. Dagdag pa niya. Bakit hindi mo pa siya kausapin at ikaw ang magtanong niyan lahat sa kanya? Huwag na huwag mong sasayangin ang pagkakataon mong ito. Bilin sa kanya ni Dante. Bago pa man siya tuluyang makalabas ng opisina, ngumiti siya. Thanks, man. We need to talk, Alessandra Maria. Ani Nicolo.
Sa kabilang banday nagulat si Alice nang bigla siyang hilahin ni Nicolo patayo at paalis ng kumpanya. Wala siyang ibang nagawa kundi ang hayaan na lamang ito. Anong pag-uusapan natin, Nico? Nagtatakang tanong niya. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa parking lot ng kumpanya at sumakay sa kotse nito. Isinakay siya nito sa passenger seat. Nang makapag-settle siya doon, saka pa lamang ito umikot patungo sa driver's seat. Ilan segundong nakatulala ang lalaki bago ito nagsalita. I called up my wedding to Gail. Balita nito. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Bakit? Hindi ba't ito yung matagal mo nang gustong gawin? Ang maikasal sa kanya? Bakit tinigil mo? I realized something. Ano yun? Hindi ko na mahal si Gail, Alice. Buong akala ko siya pa rin ang mahal ko. Na naghihintay pa rin ako sa kanya pero na-realize ko na hindi na pala ganun ang nararamdaman ko. Nasanay lang ako na mahal ko siya. Nasanay lang ako naghihintay sa kanya pero yun na lang yun. Hindi kita maintindihan, Nicolo. The moment she came back, you proposed to her immediately dahil sabi mo mahal mo pa siya at ayaw mo sayangin yung tsansang binigay sa'yo sa muling pagbabalik niya. Dahil yun ang akala kong gusto ko. Pero hindi ko makuhang maging masaya sana. Kasi hindi na siya mahal ko. At tagal bago ko na-realize na ikaw talaga mahal ko. And I'm sorry for that. Alam ko mahirapan kang paniwalaan itong mga sinasabi ko. Hindi rin naman kita masisisi dahil ang tagal ko nang sinasabi sa'yo na sige lang babaeng para sa akin. Pero gusto ko pa rin malaman mo na nagsasabi ako ng totoo. I have hurt you with my wrong decisions. And I'm really sorry. Hinayaan muna kita masaktan bago ko na-realize ang halaga mo sa akin. Hindi agad nakapagsalita si Alice. Para bang may kung anong bumara sa lalamunan niya habang nakatitig lang kay Nicolo. Sorry. Mahina niyang ulit sa sinabi nito. Hindi pa rin siya makapaniwala. Yun lang ang masasabi mo sa lahat ng ginawa mo? Napapikit si Nicolo sa kamariing napahawak sa manibela. Alam kong hindi sapat. Hindi talaga sapat. Putol niya na bahagyang tumaas ang boses. Iniwan mo ko, Nico. Pinili mo siya. Pinaniwala mo ko na wala akong laban, na wala akong karapatang umasa. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Natawa siya na mapait. Lahat ng yon hindi mo sinasadya? Yung pagkausap mo sa akin? Yung pagpapakasal mo sa iba? Natahimik sandali si Nicolo. Tanging ang mabigat nitong paghinga lang ang maririnig sa loob ng sasakyan. Alice. Mahina nitong tawag sa kanya. Anong gusto mong mangyari ngayon? Diretso niyang tanong. Pilit pinapakalman sarili kahit nanginginig na ang boses. Natanggapin kita ulit? Nakalimutan ko lahat ng sakit na binigay mo sa akin? Tumingin ito sa kanya na puno ng pagsisisi ang mga mata. Hindi ko hinihiling nakalimutan mo agad. Ang hinihiling ko lang, bigyan mo ko ng pagkakataon na itama ang lahat. Pagkakataon? Napailig siya. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon, Nico. Ilang beses akong umintindi kahit ako na yun nasasaktan. Alam kong wala akong karapatang humingi pa. Wala nga! Agad niyang sagot. Natahimik silang dalawa. Huminga ng malalim si Alice. Saka bahagyang nag-iwas ng tingin. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Pero pinilit pa rin niyang magsalita ng malinaw. Alam mo kung ano yung pinakamasakit sa lahat? Mahinahon na niyang saan. Hindi lang dahil iniwan mo ako, kundi dahil mas pinili mo pa rin pakasalan si Gil. Kahit nandito ako. Alice. Puno ng pagsamo ang boses ni Nicolo. Minahal kita, Nico. Totoo yun. Tinanggap ko na maging bed partner mo kahit na masigit pa roon ang gusto ko mula sa'yo dahil sabi ko sa sarili ko, baka matutuhan mo rin ako mahalin. Pinagkasya ko sarili ko sa kung ano lang ang kaya mong ibigay. Kahit ang liit-liit na ng tingin ko sa sarili ko. Pero hindi ko kayang ipilit ulit ang sarili ko. Si isang taong hindi ako kayang piliin noon. Pinipili na kita ngayon. Mabilis itong sagon. Napangiti siya pero walang saya doon. Ngayon? Wala na eh. Nasaktan mo na ako eh. Maibabalik pa ba natin ang nakaraan? Tsaka ano ba gusto mo? Dahil sinabi mong mahal mo ko dahil nag-sorry ka, okay na tayo? Hindi ganun. Ganun ang dating nun sa akin. Putol niya.
At kahit anong sabihin mo, hindi na nun mababagong katotohanang nasaktan ako. Paano pala kapag nagbago na naman ang isip mo? Paano kapag tinanggap kita tapos naisip mo na naman na sige lang mahal mo? Tsapuwera na naman ako. Ayoko na pagdaanan ulit yun, Nico. Napayuko si Nicolo. Tila nawala na ng masasabi. Dahan-dahang tinanggal ni Alice ang seatbelt niya. Alice, sandali. Hindi ko kayang pakinggan ka pa. Mahinahon, ngunit matatag niyang sagot. Kailangan kong piliin ang sarili ko ngayon. Saglit siyang huminto bago tuluyang bumaba ng sasakyan. At sana, sa susunod na magmahal ka, yung sigurado ka na ha? Ngunit bago pa man siya makalayo, naabutan na agad siya ni Nicolo. Hinawakan itong pulsuhan niya para matigil siya sa paglalakad. Let's talk, please. Pakiusap nito. Wala na tayong dapat pag-usapan at ayoko makausap ka. Mariing Anya. Hindi niya alam kung dahil sa hormones niya pero hindi niya talaga matolerate si Nico ngayon. Alam ko nang buntis ka, Alice. You're pregnant with our child. Please, pag-usapan pa natin to. Ayusin natin to. Ayokong dumating sa punto na isilang mong anak natin na hindi tayo maayos. Sabi ni Nicolo na sobrang ikinagulat niya. Paano mo nalaman? Tanong niya. Sinabi sa akin ni Dante kanina. Pal talaga lalaking yun. Sinabi ko nang huwag niyang muna sasabihin eh. Natawa ito. Agad nitong pinaningkitan ng mga mata, dahilan para tumahimik ito na parang isang maamon tupa. Hindi ko ipagdadamot sa iyong bata. Pero huwag kang umasa na may babalikan ka pa sa akin. Masyado mo na ako nasaktan, Nicolo. Paulit-ulit kitang iniintindi noon. Pero nakakapagod din pala. Hindi na siya lumingon pa. Iniwan niya si Nicolo sa parking lot at sa pagkakataong yon, ramdam niyang kahit masakit, siya naman ang pumili sa sarili niya. Ilang linggo na lumipas simula ng huling beses na nag-usap sila ni Nicolo. Araw-araw ang panunuyo ng lalaki sa kanya. Palagi itong may bigay na bouquet of roses sa kanya. Sinusundo siya nito tuwing umaga at inihahati din pauwi pagkatapos ng trabaho. Noong una, paulit-ulit niyang tinatanggihan ang mga ginagawa nito hanggang sa tinanggap na lang din niya. Inabutan ng gabi si Alice bago siya nakauwi galing trabaho. Gumawa na rin kasi siya ng resignation letter. Nahihirapan na kasi siyang gawin ang trabaho niya habang nagbubuntis dahil palagi siyang inaantok at nagugutom. Pakiramdam niya, unfair naman yun sa iba, kaya minabuti niyang mag-resign na lang. Pagdating sa kanyang kondo, nagulat siya na makitang bukas ng ilaw doon at amoy na amoy sa buong kondo niya ang halimuyak ng inilulutong adobo. Naroon na naman si Nicolo panigurado. Nang pumunta siya sa kitchen ay napatunayan niyang tamang hinala niya. The man is busy cooking dinner for her. Bakit andito ka na naman? Tanong niya rito. Araw-araw at gabi-gabi naman talaga ako nandito. Nagugulat ka pa rin hanggang ngayon? Nangunutan noon niya. At araw-araw din kitang sinasabihan na hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito. Ngumiti ang lalaki. Pero gusto kong gawin ang lahat ng ito para sa'yo at para sa magiging anak natin. Napailing na lang siya. Saka kinuha ang resignation letter sa kanyang bag at iniabot yon sa lalaki. What's this? Tanong nito. May resignation letter. Sagot niya. You're resigning? Oo. Ang totoo niyan, doon pa kita gustong kausapin tungkol sa pagtatrabaho mo. Wala namang problema sa akin na mga ginagawa mo. Kaya lang iniisip ko na baka mahirapan ka lang ngayon na buntis ka. Yan din nga yung nasa isip ko. Tapos, palagi pa akong inaantok at may-ari ng gutom. I can pay for you and the baby's needs, Alisana. Di mo na kailangang magtrabaho pa. Napatitig siya rito. Hindi niya agad sinagot ang sinabi nito. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Magkahalo yung takot at pananabik. Hindi naman tungkol sa pera yon. Mahina niyang tugon. Kaya kong sarili ko at kaya kong buhay ng anak ko. Huminga ng malalim si Nicolo at dahan-dahang ibinaba ang sandok. Alam ko naman yun. Di kita minamalit, Alice. Kilala kita. Matapang ka. Kayang-kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan mong gawin ang lahat ng mag-isa. Napalunok siya. Sanay na ako, Nicolo. Pero ayokong masanay ka sa ganun. Mabilis sa sagot nito. Ayokong iniisip mo na wala kang masasandalan kasi nandito lang ako.
Bahagyang lumambot ang boses ito. Nandito ako para sa'yo. Kung papayagan mo ko ulit. Saglit siyang natahimik. Seryosong nakatingin sa kanyang lalaki. Wala naman itong ginagawa, pero gwapong-gwapo na naman siya dito. Hindi niya maiwasang mapatingin sa mga kamay nito. Mga kamay nito na ilang linggo nang abala sa pag-aalaga sa kanya, kahit paulit-ulit niya itong tinatanggihan. Bakit mo ba ginagawa lahat ng ito? Pabulong na tanong niya rito. Napangiti si Nicolo, pero may lungkot sa mga mata. Ilang beses ko na ba sinagot yan? Gusto ko marinig ulit. Giit niya sa bahagyang nanginginig na boses. Tumingin ito ng diretsyo sa mga mata niya. Dahil mahal kita, Alice. Parang tumigil ang mundo niya sa narinig. Ilan sandali siyang hindi nakapagsalita. Matagal na. Dagdag pa nito. Kahit nung galit ka sa akin, kahit nung tinutulak mo ko palayo, di nagbago yun. Napapikit siya. Hindi niya alam kung bakit mas lalo siyang nasasaktan sa bawat salitang naririnig niya. Marahil dahil alam niyang hindi na niya kayang itanggi ang sarili niyang nararamdaman. Ang unfair mo. Bulong niya. Ha? Ang unfair mo, Nicolo. Ulit niya sabay tingin dito. Kasi habang pilit kong inilalay ang sarili ko sa'yo, mas lalo naman kitang hinahanap. Napasinghap ito. Alice. Huwag ka muna magsalita. Putol niya. Sabay punas sa luhang kusang pumatak. Hayaan mo akong sabihin to. Tumango ang lalaki at tahimik na naghintay sa sasabihin pa niya. Natakot ako. Pag-amin niya. Natakot ako na baka kapag pinayagan kitang pumasok sa buhay ko, masaktan lang ulit ako. Natakot ako na baka hindi ka magtagal. Pero sa bawat araw na nandito ka, pinapakita mo sa akin na hindi ka naaalis ulit. Na hindi mo na ako iiwan. Dahan-dahan lumapit si Nicolas sa kanya. Kita niyang pagtas ng kamay nito, pero pinili pa ring hindi siya hawakan. Hindi na kita iiwan ulit. Mahina nitong sabi. Napangiti si Alice. Oo, alam ko na yun ngayon. At doon ako natalo. Anong ibig mo sabihin? Tanong nito, huminga siya ng malalim. Mahal na mahal pa rin kita, Nicolo. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Alice. Hindi ko na kayang itanggi. Kasi kahit anong pag-iwas ko, kahit anong pilit ko na hindi maramdaman to, ikaw pa rin. Marahan itong hinawakan ng mga kamay niya. Sigurado ka ba? Tumango siya. Sigurado na ako. Saglit silang nagkatitigan bago siya marahang hilahin ito palapit. Dahan-dahan siya niyakap ni Nicolo. Parang takot itong masaktan siya. Hindi kita pababayaan. Bulong nito sa tainga niya. Ikaw at ang anak natin. Pumikit siya at siniksik ang sarili sa bisig nito. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay hindi niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Hindi na kita itutulak palayo. Bulong niya. At hindi na rin ako lalayo. Sagot nito. Tahimik nilang ninamnamang sandaling yon. Naroon lang sila sa kusina at mahigpitan niyayakap ang isa't isa. Maya-maya, siya na mismo ang unang kumalas sa yakapan nila. Hindi pa ba luto yan? Nagugutom na kaming dalawa ni baby. Nakangusong sabi niya. Natawa si Nicolo. Kaunti na lang, maluluto na. May gusto nga pala akong ibigay sa'yo. Nagtaas siya ng kilay. Ano yon? Mula sa bulsa nito, may inilabas itong isang maliit na kahon. Binuksan nito yon sa kanyang harapan at halos mapasinghap siya nang makitang isang mamahaling singsing yon. Will you marry me? Nakangiting tanong nito sa kanya. Napangiti siya at dahan-dahang tumango dito. Yes, I will marry you, Nicolo Galvez. Ngumiti rin si Nicolo at saka mabilis sa sinuot sa daliri niyang singsing. I love you, Alisana Marie Pascual. I love you too, Nicolo Galvez. Hindi man naging magandang simula nila. Maraming beses man na itinago nila sa isa't isa ang tunay nilang nararamdaman. Mukhang sila talagang itinadhana dahil sa dulo ng lahat ng yon, pinili pa rin nila ang isa't isa. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli!
Paalam!